Pinuntahan siya ni Jonathan para palakasin ang pananampalataya niya sa Diyos. Isang gabi, nakatanggap ang isang babae ng mensahe mula sa ibang bansa na may nangyaring hindi maganda sa kanyang asawa. Dahil malayo siya, wala siyang magawa, kundi maghintay ng balita habang dumarami ang kanyang pangamba. Tinawagan siya ng isang kaibigan at nanatili sa kanyang tabi, hindi upang sabihing magiging maayos agad ang lahat, kundi upang ipaalala sa kanya na maaari siyang kumapit sa Diyos. Sa 1 Samuel chapter 23 verses 16 to 18, makikita natin ang pagpunta ni Jonathan kay David sa isang panahong may tunay na panganib. Nagtatago si David dahil hinahanap siya ni Saul, ngunit sa gitna nito, pinuntahan siya ni Jonathan para palakasin ang pananampalataya niya sa Diyos. Sa sumunod na talata, sinabi ni Jonathan, "Huwag kang matakot." Hindi niya inalis ang panganib na kinakaharap ni David, ngunit pinalakas niya ang kanyang loob at pananampalataya sa Diyos. May mga pagkakataong hindi natin kayang alisin ang dahilan ng takot ng isang tao. Hindi rin natin kailangang magbigay ng katiyakang hindi naman natin alam. Maaari tayong lumapit, makinig, at magpaalala ng katotohanang makatutulong sa isang taong natatakot na huwag mawala ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Sa verse 18, nagkaroon sina David at Jonathan ng kasunduan sa harapan ng Panginoon. Ang kanilang ugnayan ay hindi lamang tungkol sa personal na suporta, malinaw na bahagi ng kanilang tipan ang Panginoon. Ngunit, hindi si Jonathan ang sandigan ni David. Ang ginawa niya ay tulungan si David na manatiling nakatingin sa Diyos. Kapag tayo naman ang natatakot, maaari nating dalhin ang ating pangamba sa Diyos at tanggapin ang tulong ng mga taong ginagamit niya upang palakasin tayo. At kapag may taong natatakot, maaari tayong lumapit, hindi para magkunwaring alam natin ang mangyayari, kundi upang tulungan siyang muling tumingin sa Diyos. Panginoon, kapag natatakot ako, tulungan mo akong huwag hayaang manaig ang takot kaysa sa pagtitiwala ko sa iyo. Gamitin mo rin ako upang palakasin ang iba at ituro sila pabalik sa iyo. Sa pangalan ni Jesus ito ang aking dalangin. Amen.